Sa puso't isip, laging kukupkupin mga gunitang sa atin nakarating. Bayan pukawin sa diwa't damdamin, pangarap ng kahapon ating tuparin. Mabubuting bagay sisikaping saliksikin, mga aral ng kahapon susulatin. Malayong kahapon sisikapin pang libutin, nalalaman atin pang payayabungin. Salam sa kaibig-ibig mong layunin, padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapong nagnanais na marinig, ng ngayon at ng bukas na darating. Luwid ka mananalaysay sa iyong papel, turuan mga kababayan na daigin, agam-agam sa sarili, dangal papag-alabin, gabayan, bayan na kabutihan, landasin. Mula Sitangkay hanggang Mabulis, hilig sa nakaraan payabungin. At kung marating anumang lupain, may pagtatanggol sarili ng may lalim. Salam sa kaibig-ibig mong layunin, padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapong nagnanais na marinig, ng ngayon at ng bukas na darating. Luwid ka mananalaysay sa iyong papel, turuan mga kababayan na daigin, agam-agam sa sarili, dangal papag-alabin, gabayan, bayan na kabutihan, landasin. Mabuhay ka, mabuhay ka, kapisanang kasaysayan ng Pilipinas. Buhay, kapisanan, kasaysayan, Pilipinas. Ako po si Xiao Chu, isang public historian. Welcome to Vibal Group Kasaysayan, kay saya. Ay ha, mga kaibigan. Alam nyo, ang aga-aga po, no? 57 viewers, live viewers po tayo, no? Kasama po si Rapunzel, Petaka Cristel, Lovely Julian Lauhayan, Luz Garcia, Rasek Estillore, Gretchen Bass, Feby Kate Abejo, lahat sila ang sigaw, #LearnUs1PH. Kiray Lawrence Manuel, Makasaysayang Gabi po Sir Xiao, unang beses ko makapanood ng Kasaysayan kay saya live. Ayan, salamat po. Alright, sige. So, yan. Oh, JP Pilbert, ha? Ayan, sige. Mamaya, magbatian pa tayo, no? Alam nyo, muli, maraming salamat sa isa na namang pagkakataon. Gaspar Bibal, Christine Mandigma, Rio Brihino Lim, at lahat ng kasama natin sa marketing dito sa Vibal Group. Alam niyo po, ditong kamakailan laang, nakasama po natin sila
dyan sa tinatawag natin na Manila International Book Fair. Yan. Sa lahat po ng mga nagpunta sa Manila International Book Fair, marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa gawain ng Vibal Group, no? At sa lahat po ng ating mga publishers, no, ng Pilipinas na dapat po talaga isuportahan natin ng ating mga booksellers. At siyempre po, no, masaya po na makita ko po kayo noong unang araw. Kayo po may mga supporters po tayo na nakita rin po natin. Marami pong salamat sa inyo, no? Ayun. Alright, ano? Gayon din, ano? Nais ko pong ipaalala sa inyo na ang Vibal po ay isa sa mga major sponsors po natin doon sa tinatawag natin na Annual Conference of the Philippine Historical Association. So, gusto ko lang pong ipakita sa inyo, no, yung ating Facebook account, no, ng Philippine Historical Association. Oh, para maipakita po sa inyo na nag-upload na rin po kami ng mga posters natin, ano? So, ito na po, no? Ito ang ating Philippine Historical Association Conference po ay magaganap po, no? Saan ba yun? Yan. So, ito na po, no? Ang Philippine Historical Association po ay magkakaroon ng annual national conference na gaganapin po sa Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Ito po ay libre. Libre mga kababayan sa ating Facebook pages, Philippine Historical Association at sa National Historical Commission of the Philippines at yung tinatawag natin na Local Historical Committees Network. No? Pero ito po ay kung kayo'y member ng PHA, pwede po kayong magsumali sa Zoom at makasama po namin sa loob ng Zoom room. Ayan po, no? Ang magiging mga plenary speakers natin, Reynaldo Ileto, Vicente Rafael, Celestina Bongkan at Ambeto Campo. May kinalaman po ang ating conference sa 150th anniversary ng Gomburza. So yan po, no, sa 150th anniversary ng pagkamatay ng Gomburza, Dalita at Pag-asa 1872, Historical Controversies, National Oblations, and Enduring Philippinism. Ayan po. At makikita po natin, kasama po natin sa gawain ito ng Philippine Historical Association, ang National Historical Commission of the Philippines, Local Historical Committees Network, Philippine Social Science Council, ang Vibal Group, mga kaibigan, Vibal Group, Carmen's Best at ang Office of Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Senator Loren, alam ko, salamat po. Alam kong hindi nyo kami bibiguin na nang humingi ako ng suporta sa inyo para sa Philippine Historical Association dahil alam po natin na talagang ang puso ni Senator Loren ay nasa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Maraming salamat, Senator Loren. Opo. So yan po, no? So para po sa mga karagdagang impormasyon, pumunta lang po kayo sa Philippine Historical Association Annual Conference. Again, no, Senator Loren, at sa Vibal Group, sa Carmen's Best kay Mr. Paco Magsaysay, sa Philippine Social Science Council, Local Historical Committees Network, at sa kapisan ng sa National Historical Commission of the Philippines, no? Ako po ay nagpapasalamat on behalf of the board of the Philippine Historical Association in the name of our President, Maria Luisa T. Camagay, and also our Vice President and Convener, Wensley Reyes, our Secretary, Jonathan Balsamo, and all the board members. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating gawain. Vibal Group, Vibal Group. Okay, so bago natin ipakilala yung ating guest, ang ating topic, no? Gusto ko lang pong batiin ang ating mga kasama, no? Ito na, no? Ako, dumami na po sila. Romel A. Valesa from Catanduanes, Spotted, Lovely Julian Laungayan, Arlen Helogo, Christian Season Cruz, Girly May Resoso Duldulao, Cindy Kirsten A. Kutat, Sofia Bantogon Visco, Romel A. Valesa, Eric John Menil, Girly May Resoso Duldulao, Hides Cañete Luayon, Alexa Sancheta Amaro, Sofia Bantogon Visco, Robbie Elian Laksamana, Charis K. Adi, Sir Eufemio Agbayani, the third. Busy na naman ito si Sir UP.
Ha? Busy na naman ito si Sir UP bukas, no? Marami na namang interview ito, no? From the National Historical Commission of the Philippines, Christy May Elope, Repen Chu Lugarto mula sa Baliwagan National High School, oh? Erwin Hilario, Lee Enrinsago, Des Bautista, Luis Cobre, oh? Hashtag never again, sabi niya. Hashtag never again. And learn as one page. Ronnie Francisco, Novi Meril de la Cruz, John Paul Egalin Abellera. Hello sir, John Paul Abellera. Nanonood, salamat po. Robbie Elian Laksamana. Si Sir Ryan Tan, syempre, Ryan Tan. From South Korea, Philippines. Paborito natin mula sa National Historical Commission of the Philippines, Sir Ryan Tan. No? Marami pong salamat. Marami po sila po lahat na curators ng ating mga shrines ay kaibigan po natin. Ano? So sige po, simulan na po natin. Tandaan po natin, no? Wala akong kinalaman ng Vibal Group sa mga sasabihin ng host at ng guest natin. At ang pagpahanda ng topic na ito sapagkat binibigay nila ng free hand ang inyong lingkod upang pag-usapan ng topic na ito. Pero yun na nga, 50 taon na nakalilipas, no? Nakikita nyo yung dyaryo sa aking likuran. Yan po ang original na anunsyo sa dyaryo ng proklamasyon ng batas militar sa Pilipinas. At tandaan po natin na ang mga documented cases of human rights violations na nangyari noon ay bumibilang po ng 11,103. Para mas madali matandaan, 11,103. 11,103. 11,103. So, alam po natin yan, no? Alam nyo na yan na marami mga talakayan ngayon sa magagandang mga ginawa nung panahon ng martial law at hindi ho natin kinokontra yung sinasabing mga infrastructure projects, mga iba't ibang mga proyekto na nakatulong sa ating maraming mga kababayan. Subalit, kailangan din nating maintindihan na ang batas militar po ay isang autokratikong gobyerno at hindi demokratiko na kung saan isa o ilan lamang ang nasunod sa ating demokrasya. No? So, yun po ang sa ating pamahalaan, I mean. So, nakakalungkot pong pangyayari yan. So, yes, we recognize there are achievements, but also kailangan ding i-recognize so that we will learn that there are lessons. Now, again, ito po ay actually part ng official history ng ating bansa. Hindi ho contested ito ng official history. May mga Supreme Court decisions po tayo na kumikilala sa lagim ng batas militar. At marami po tayong mga batas na kumikilala po sa mga biktima ng martial law. Now, of course, kung tatanungin ka, ano ba ang ahensya na nagtataguyod ng mga karapatan at ng mga alaala ng mga human rights victims? Ano? Ayan, tingnan natin, no? Tingnan natin kung may sasagot. Meron po ba? May sasagot po ba? Ayan. Meron po ba? No? Ang sasabihin nyo siguro ang Commission on Human Rights. Diba? Commission on Human Rights na tinatag ng 1987 Constitution. Di ho ba? O dili kaya ay yung Presidential Commission on Good Government o PCGG. Diba? Na naghahabol dun sa mga hindi maipaliwanag na yaman ng panahon ni Marcos at ng kanyang mga crony. So, now, yan ang naaalala natin. Pero, ano itong human rights victims, human rights violations victims Memorial Commission o MEMCOM? Ano yan? What's that Pokemon? Diba? What's that Pokemon? So, bago po tayo pupunta dyan sa topic na yan, bago natin ipakilala ang ating guest, gusto ko po magkaroon muna, kasi alam nyo, magandang kwentuhan ito. Bibitinin muna natin kayo. Okay? Tayo ay manood ng isang paalala mula sa ating kaibigan, mula sa Vibal Group, no? Panoorin po natin ang isang paalala mula sa Vibal Group bago natin pag-usapan ang ating paksa ngayong araw na ito. Bertong Kunat! Daryong Dagol!
Ano tong balitang pinagkakalat mo dito sa baluarte ko, ha? Anong balita? Huwag ka na magmaang-maangan pa! Ayun ba? Ha? Hindi ba totoo naman? Nasabi ang lunas sa COVID. Alam mo ba kung nasaan ang Bulkang Mayong? Nasa Naga talaga yun. At higit sa lahat, fake news talaga yung EDSA Revolution. Ungas ka ba? Ano ba pinagsasabi mo? Saan mo pinagkukuha yan? Huh, syempre, nag-research ako, no? Sa Tuktuk University. Palibasa kasi at uugot ka na at laos, kaya hindi mo alam yun. Ano, ha? Lord naman! Magpaulan ka naman ng katalinuhan! Reliable source of information, sari-saring content na isinulat ng mga eksperto, mga librong di kalidad na abot hanggang sa doomsday, tumawag ka lang sa akin. By the way, hindi ako si Lord. Ako si Vibal. O pre, tingnan mo to. Di ba sabi ko sa'yo, totoo ang EDSA Revolution? Oo nga, no? O tapos ito, wala pala talaga sa Naga ang Bulkang Mayon. Sabi ko sa'yo eh. So, ayun mga kaibigan, no? Papaalala lang natin, hindi lang ho textbooks ang hinahandog sa atin ng Vibal Group. Oh. Nandyan po ang mga bagong publikasyon tulad ng Balita, The Story of Philippine Journalism by Jose Victor Zay Torres, our colleague historian from the De La Salle Department of History. Nandyan din po siyempre ang ating bagong-bagong edisyon ng El Filibusterismo by Jose Rizal in Spanish and English, no? Na mayroong kritika na mayroong annotation si Isaac Donoso at forward ni Floro Kibuyen. At afterward ni Rio Alma, Virgilio S. Almario. At syempre po, nandyan din po ang Cisas Vengeance, no, ni Isan Juan Jr. At syempre, next week, dapat po ngayon siya yung guest natin, pero okay lang ho kasi maganda, napapanon, pag-usapan natin yung martial law. Pero karahasan ulit, no? Yung ating pag-uusapan kasi naglabas ang Vibal Group, no? For next episode, si Sir Nonoy Tan, no? Ay gumawa ng isang aklat na Pugot, Head-Taking, Ritual Cannibalism, and Human Sacrifice in the Philippines. No? Kaya ako po'y masaya na pumayag po yung aking guest ngayong araw na ito, no? Upang magkaroon tayo ng talakayan sa isang napapanahong issue, di ba? Ang ika-50 taong anibersaryo ng proklamasyon ng Batas Militar. And by the way, I will give you an information. 21 September ang sinabi niyang date na pinirmahan niya, pero that's only divisible by 7, is lucky number 21. So, ang ayon sa mga tala ng bagong tala ng mga historiador, nalaman natin na talagang 23 niyang pinirmahan and only antedated the proclamation. And he announced it also on television on the 23rd. So, but it doesn't matter. It doesn't matter what date we remember as long the most important thing is we remember. Okay? Pero ito na nga, tutulungan tayo ng Human Rights Violations Victims Memorial Commission, in short, MEMCOM, na alalahanin ang mga malagim na bahagi ng ating kasaysayan noong Batas Militar upang hindi upang manira, hindi upang mamuhay sa galit, kundi upang matuto ang mga susunod na henerasyon. Kasama po natin mga kaibigan. Ito na po. Siguro nainip na sa atin, kakadaldal natin. Ano? Wala akong iba kundi ang Chief Research and Education Division ng Human Rights Violations Victims Memorial Commission. Wala pong iba kundi si Patrick I. Claudio, Master of Public Administration. No? Sir Patrick? Hey, ciao. Gandang gabi at saka sa mga viewers natin ngayong gabing ito. Nakita nyo naman.
Batang-bata at gwapong-gwapo, mga kaibigan. Ha? Batang-bata at gwapong-gwapo. Alam nyo, ito po, sasabihin ko sa inyo, isa sa paborito kong tao sa mundo, naging classmate ko, ay si Valerie May Cruz. Oo, kasi kaibigan natin yan, laging masayahin. Ipapakilala ko na, no, Mr. Ho niya ito. Kaya wala na ho kayo, hindi na ho, yung mga teacher dyan, nako, yung mga nagmumurang kamatis dyan, wala na ho kayong pag-asa kay Mr. Patrick Claudio. Nakuha na ho yan ng aking kaibigan, ano? And anyway, pero eto po, no, more than that, siya po ay naging classmate ko rin sa mga kurso ng kasaysayan nung undergrad kami. Ganun na ho siya. Mukha lang ho siyang bata. Ako, hindi natin alam, ano? Pero ganito, no? Ito. Ang mahalaga dito, siya po ay history major. So, history major kayo, tapos Master of Public Administration. Take us to your journey, sir, no? Bakit kayo nag-history? Nung bata ba kayo, meron nangyari sa inyo? O merong pangyayari na nag-inspire sa inyo to pursue first as a BA History? Well, yung history, sure, last plano ko yan eh. Pero nung bata ako, mahilig ako sa World War II. Ay, oo. Yan ang aking interest talaga. Philippine World War II, tapos nagbabasa ako mga novels ng mga local publishers natin, mga local authors natin. Tapos, isa sa mga nabasa ko yung dekada 60. Ayan, nabasa ko na rin yan eh. Tapos, yung World War II, naalala ko nga sa isang klase ko nun sa CAS 100. Freshman ako nun eh. Gumawa ako ng papers about Adolf Hitler. Si Dr. Kamagay pa nga yung professor ko nun. So, gumawa akong biography. So, wala naman. Sabi ko, interesting talaga yung history. Naman ako, survive naman ako dito. So, ayun. And then, kwento ko na lang yung journey ko, no? Kasi, for a time, iniwan ko talaga itong history. Bakit naman, sir? Bakit naman? Nung pagka-graduate ko noon sa UP, nagtrabaho muna ako. Sabi ko, tuloy ko na lang to pagka okay na. Tapos, naging trabaho muna ako sa bangko noon for 3 years. Pero nagpa-masters na rin ako noon sa UP Diliman. Pero di ko natapos, parang naka 3 or 4 semesters lang yata ako noon eh. Tapos, I decided, kasi parang gusto ko i-pursue din yung College of Law. Right. Actually, nag-take din ako ng law school noon eh. Pero sabi ko, hindi talaga. Parang hindi yata para sa akin. So, nakapasok ako sa Presidential Management Staff noong 2010. Yan yung aking first government service ko. Wow. So, relatively naman, nagamit ko naman yung skills ko sa history. Kahit hindi historiography yung namin, yung field of so more on technical writing. But may research, talaga may research doon. So yun, noong 2016, na-detail ako sa Office of the President. And then, nung natapos yung term ni President Duterte, sinasabi ko, sige, subukan ko bumalik sa interest ko sa pag-aaral ng kasaysayan. So, fortunately, meron palang ahensya na chief history researcher sila opening. So yun, last year pa yun 2021, decide na ako, sabi ko, sige, try natin. So yun, napunta na ako dito sa HRBMC. Then, nakita ko sabi ko, okay yung interest ng martial law. Yeah. So, tapos, especially at this time, mainit na yung usap-usapan about sa historical revisionism, distortion. Sabi ko, sige, subukan natin para at least in my heart, and then in the name of public service, magagawa ko yung what is right for my country. So yun yung mga naging ito. Ako, maraming salamat at ang napili mo na susunod na journey ay itong Human Rights Violations Victims Memorial Commission. Now, I'm sorry. Excuse me po. Excuse me po. Ayan. So anyway, kung titignan nyo, actually bago pa lang si Sir. Diba? 2020 ba? 2019, 2020, Sa HRVVMC, MEMCO. Actually, ito lang, May lang ako nag-start. Ayun, May lang. 5 months pa.
Ano pa? Pero, Baby pero pa. ang laki ng tiwala na ibinigay sa kanya ng ating executive director na si Chuck Crisanto, no? Palakpakan naman natin, no? Oo. Pero ito po, no? Kaya maganda talaga ikaw ang kausap ko kasi syempre dito natin itatanong. Ito na nga, no? Yung pag-usapan na natin yung itong HRVVMC o MEMCOM, in short MEMCOM para madali. Nagsimula ito hindi bilang MEMCOM eh. It started as something else. Ano yung pinagsimulan nitong ano, no, 'di ba? Merong actually nakita ko 'yun eh, yung pagpirma ni Pangulong Aquino ng isang compensation bill at magme-memorialize din sa mga biktima ng martial law. Tell us about it. Well, yung ikwento ko na lang din no, yung history paano nangyari yung RA 10368 kasi ito rin talaga yung parang ito talaga yung batas na nagpo-provide ng reparations at recognition sa victims sa mga human rights violations ng panahon ni Marcos. No? So, noong 1997 kasi dineklara ng Swiss Federal Supreme Court na yung pondo at pagmamay-ari ng mga Marcoses sa Swiss bank nila ay considered as ill-gotten wealth. So talaga ill-gotten wealth to kasi meron namang decision ng court. No? So sa katulong din ng PCGG sa pagbalik ng ill-gotten wealth, kalaunan 2003, pinagtibay naman dito sa Supreme Court of the Philippines yung decision na yun. Ano? Tapos prior to the bills, kasi maraming various bills na yung nagtatawag para magkaroon ng compensation. Tapos i-memorialize yung panahon ito after nung recognize ng Supreme Court. So maraming congressman, di ko na malala kung sino yung mga yun. Pero isa lang ang naalala ko dito si Congressman Tanyada, no? Yung House Bill, House Bill 5990. So nung yun, tapos ito, basta maraming naisulat na panukalang batas ng mandato at pagbabayad pinsala sa mga biktima sa paglabag ng karapatang pantao nung panahon ng batas militar. So yun, nung nakapasal naman ito sa House, noong 2012, then syempre of course, it passed sa Senate. Nagkaroon na kasi ng mga karagdagang pagbabago buwat sa pagsama nito sa Senate bill na yon. Senate Bill 3334, no? So nung pinasa na to February 25, napirmahan to actually in February 25, 2013. No? So after pumasa na sa House and Senate in January, nabigay na to kay President Aquino. Tapos ito na yung tinatawag nating yung RA 10368, yung an act providing for reparation and recognition of victims of human rights violations during the Marcos regime. So yan yung making kasaysayan nangyari na yun. Nagsimula Pinirmahan niya ito, sir, no 27th anniversary ng People Power Revolution. Doon sa People Power Monument. So ayan po, no? Ayan yung mga, nabanggit mo nga si Sir Erin Tanyeda, I think Speaker Belmonte ito, no? And then sina Edsel Lagman among others. Si ano ba ito? Yung isa ano ba to? Nery Colmenares. Tama, si Congressman Nery Colmenares. I think si Acosta ba ito? Oh, anyway, sige. Yun, yan ang historic na pagpirma. So after ano yung nakalagay sa batas na ito? Ano yung parang provision niya? So basically, Swiss accounts yung pinagbatayan dito, yung kukunan ng pera. Tama ba yung Swiss bank account? 10 billion US dollars kasi yung ito transfer sa Philippine government, no, na tinanggap na tatanggapin ng Supreme Court of the Philippines bilang ito yung ill-gotten wealth na. So ito dito kukunin yung pondo para ma-implement yung batas for compensation. So ko na lang, i-cite ko na lang din yung mga important particularly yung agency namin kasi dito hinugot yan eh. Oo, sa dalawang ahensya ng pamahalaan dito nabuo. So yung una yung Human Rights Victims Claims Board. So ito yung compensation board, no, ng mga tumatanggap at nag-evaluate mga applications for reparation. Tapos yung isa naman kami, Human Rights Violations Victims Memorial Commission. So yung basically yung mandato namin, kami yung
pagtatag ng ng pagbawit, pagpapanatili at pag-iingat ng memorial, museo, aklatan, tapos para pagpaparangal sa mga human rights victims ng mga panahon ni Raymond Marcos. So Tapos, yun yung pala yung mangyayari yun yung mangyayari na magkakaroon ng isang center. Yan yung kumbaga goal, 'di ba? Tama ka dun, Chow. Yun, may isang section doon, hindi ko na maalala which section. Basta sino mang human rights violations victims na qualified sa ilalim ng batas, basta makakatanggap sila ng compensation mula sa Estado. O kaya, basta yung mga tagapagmana nila or yung heirs nila, sila din yung mag-ano. So, doon nabuo yung based sa Human Rights Victims Claims Board, there are 11,103 state-recognized victims ang yung sa batas na to. Ayan, so yan, yung Human Rights Victims Claims Board na, 'di ba, sila yung komite yan na nag-submit sa kanila yung mga tao, so nagkaroon ng call na kung pwede ay kung kayo'y nabiktima ng martial law, mag-submit kayo ng claims. No? Kasi tandaan natin, mayroong naunang kaso sa Hawaii na 10,000 yung biktimang na-compensate mula sa isang pagbenta ng isang lupa na oil field sa sa Texas yata, basta sa Estados Unidos. Mahal yung nakuha, malaking pera yung nakuha nila. Pero yun ang pinagati-hatian ng 10,000 victims. Na yun nga, yung claimants 1081 yan yung Hawaii class suit na tinatawag natin. Pero yan hindi napakalaking pera for each. Hindi napakalaki. May alam ako na parang 43,000 pesos for something na, pero alam nyo, grabe yun kasi yung nag-iiyakan sila tapos pinagtatawanan pa 43,000 daw, iniyakan pa, tukol lang ba sa pera? Actually, yun the point guys, hindi pera. Nung tinanggap nila yung pera, they felt na justice was served because it recognized their pain. It recognized their experience, Sir Patrick, hindi ba? So, nung na-marites mo ba na kung ilan yung nag-submit ng claims dito sa claims board na ito? Well, dun sa research namin, ito rin naman base din naman to sa claims board, Meron at least 75,000 din na individuals na naghain din ng reparation from 2014 hanggang 2018. Pero unfortunately, 11,103 lang talaga yung nabigyan ng kompensasyon ng gobyerno. So 75,000 ang claimants, which is for me striking kasi remember that estimate lang kasi ito ng Amnesty International is there are 70,000 victims of arbitrary arrests. No? So parang in a way, for me, the 70,000 claims was a confirmation. Now, of course, the problem is not all of this are adequately documented, di ba, sir? Tama. Yan ang problem dyan. Kaya, ayan, sige nga. Well, yun nga, unfortunately, kasi according to the decision niya, regarding dito sa mga hindi nabigyan, kasi walang sapat ebidensya na ilatag mga ibang naghain ng aplikasyon upang mapatunayan na sila ay biktima. So, for me, personally, nakakalungkot ito, Kasi this regime has maraming talagang na-violate na human rights na panahon na ito. So, hindi mo akalain na state recognized is only 11,103. So, ang alam ko, right now, yung na-update, parang may sinusulong yata Kongreso ngayon, na parang isama yata yung lahat na. Pero I do not know yet the status of that. Parang bigyan na lang ng parang, hindi naman consolation prize. Hindi ganun ang usapin, di ba? Pero ibig ko sabihin, na lang, kumbaga magbigay rin ng recognition doon sa mga nag-file, I mean, the mere fact na may nag-file, May kwento ako sa iyo, Patrick, kasi may sinulat akong paper noon, yung torture. Nabasa ko yun. Torture, Maliit na papel, Hindi naman siya, mga secondary sources naman siya, Pero yung mga secondary sources magaganda, Mga testimonya ng mga, yung mga records. But anyway, ito,
meron akong sinulat kasi yung torture, ginawa ko yun, sir, yung yung base nun na research, nagawa ko pa third year high school. Third year high school. Parang ito talagang trabaho na itinadhana sa akin eh. Alam mo yun? So parang ang nangyari, eto na, talagang lang yun, 1999, sir. So ano pa yun, bata pa ako nun. Tapos eventually, tinuloy ko siya noong 2001. Kumuha ako ng CAS, yung CAS 10 kay Dr. Maris Diokno, yung writing of history. So, syempre, Maris Diokno yun. Di syempre, kinatay-katay niya yung papel ko, di ba? Hindi naman niya kinatay. Wawan grammar and all. Talagang very mahigpit yan si Ma'am Maris, pero natuto talaga ako doon sa klase niya. At saka, syempre, yung tatay niya ay victim of human rights violation at lumaban din, human rights lawyer. So, parang, sabi ko, ngayon iniisip ko, what was I thinking to submit that paper to Ma'am Maris, di ba? But I developed that into another paper on for the 40th anniversary of martial law. 10 years ago, sir, gumawa kami ng exhibit na yan yung naging base paper. And it will be released soon kasi madami kong kailangang i-edit na may nalaman pa akong iba, may mga konting clarification lang, including the number of victims. Kasi iba-iba talaga yung estimates, hindi mo alam eh. Kaya we go with the claims board now, doon sa 11103, para wala nang muna tayong pagkalito na mangyari. Pero again, when we clarify that, we also clarify that these are estimates. I mean, yung mga estimates na yon is really because wala namang katulad ngayon na may camera ka, cellphone, pag binugbog ka, picturean mo yung mga pasamo. Wala namang ganun ordinaryong tao. Wala. So, it was hard to document human rights violations that happened to you, lalo na kung hindi ka naman nag-file ng affidavit, kung hindi ka nagkaroon ng lakas ng loob. Diba? Paano mo? Totoo yung nangyari sa'yo, pero wala kang iniwan na evidence, mahirap. So, doon tayo nagkatalo dyan. Kumbaga parang doon natin nakita na napakahalaga pala ng i-document mo yung mga nangyari sa'yo. No? And one of the persons who called me, parang minsan pumunta ako sa department, sabi no secretary namin na si Ricky, may tumawag sa'yo, Xiao, si Maynardo Espeleta. Sabi ko, rings a bell, that name. Oh my God, sabi ko, kasama siya doon sa mga pangalan na sinight ni Ninoy na tinorture. So, Maynardo Espeleta wanted to talk to me and he was in Canada already. So, ang nangyari ay umuwi siya sa Pilipinas, kinausap ako, tapos nagpapasalamat siya sa akin kasi matutulungan ko daw siya dahil kailangan nga ng patunay. So saan mo nakuha yung iyong data? Ay sir, ito po, kay Ninoy Aquino, siya nagsulat mismo nito. Ito po, galing sa Amnesty International, ito po yung lista ng pangalan ninyo. No? Naglakas loob kasi kayo magkwento, 1975 pa lang. So, yun ang nangyari doon, Patrick, alam nyo, nung kinikwento niya experience na, hindi ko na lang ikukwento dito. Pero sinaw time ko na yan eh. May shout time ako dyan. May Nardo Espeleta. Umiyak po siya nasa kantin kami ng Lasal. Umiyak po talaga siya. Naiyak siya doon sa kwento niya. Kasi after po niyang, kasi may guilt feeling siya doon sa nangyari sa kanya. Dahil parang baka may napahamak nung nagturo siya ng mga taong alam niyang wala na sa safe house, pero baka lang napahamak. Alam mo yon? So, may guilt feeling siya doon, so parang hindi niya makalimutan hanggang ang nangyari, na-transform po siya, Sir Patrick. Naging isa siyang deacon. Parang magpapari na siya ngayon. So, kaya parang ngayon alam ko na, sabi niya, kung bakit nangyari sa akin yung nangyari sa akin. Kasi para may ma-witness ako na o maikwento na kwento ng pagbabago. So sir, alam nyo, this is just one of the 11103. Diba? Pero ang bigat na nung storya. At hindi naman siya kilala, hindi siya Ninoy Aquino, hindi siya Jose Diokno. Diba? At buhay siya, buhay pa siya, diba? So, yun po yung yun yung parang experience ko dyan na talagang siya pala mag-a-apply pala siya, kaya niya ako kinausap dahil he wanted to know where I got his name. At eto na nga, So, anyway, yan po, yung isa lang yan sa marami. Siguro, sakit ng ulo ng claims board. Parang na-delay yata sila, sir, Parang may ganung nangyari,
Oo, batay dun sa mga nababasa ko, may mga ganyan naging problema. So, parang may nabasa pa nga ako, parang sa isang tao na mag-review lang ng isang kaso, may 1,000 yata yung babasahin yung aralin yung kaso. Eh. So, ganun katindi yung, yung pag-aaral nila dito sa pag-evaluate pa lang ng mga victims. Eh. So, what more kung 75,000 yung sige, add ko lang, no, Chow, based sa sinabi mo, yung sa nakwento mo, no, dito na sasalamin yung, yung kahalagahan ng, ng kasaysayan, yung oral history din. Kasi nung mga panahon na yun, hindi aktibo wala talagang means para ma-document mga atrocities ng martial law. Pero ngayon, sinisikap ng ahensya namin, na especially sa research and education, and buong ahensya na makapag-interview, ma-survey yung mga survivors, mahabol namin yung kanilang storya. Ito yung ikukwento namin. Ito yung kwento nila, i-share natin sa sa mga tao. Kasi hindi ito mga joke, no, hindi ito mga prominente pangalan. Ito yung mga ordinaryong tao na nabiktima ng mga panahon na yon. So, mahalagang kasangkapan namin na ipagpatuloy yung research through oral history para ma-document namin kung ano ba talaga yung kanilang mga nag-experience. And for future generations as well na rin, at makalap namin kung ano talaga yung nangyari sa bawat ordinaryong Pilipino ng mga panahon. Doon sa compensation, hindi ho ba? Ang nangyari, parang hindi to simple, sir, Patrick, di ba? Feeling ko lang, alam mo, parang kung ako'y nakaupo sa board, tapos babasahin mo yung kaso, tapos i-evaluate mo, ano ba yung level of difficulty na dinanas nila from 1 to 10. Yan ang dyan eh. From 1 to 10. So, I'm just assuming here, Ito yung 11103 na, at ito yung nasa hrvvmemcom.gov.ph. Parang, sorry, tatawa lang ako ng konti kasi ang stressful ng topic natin, Pero, alam niyo yun, parang tatawa lang ako kasi ang hirap talagang bigkasin ng pangalan ng ahensya. Memcom. Anyway, eto, tignan nyo, 11103 victims, 2,326 killing and enforced disappearance. Yan yung pinakamatindi. Yan yata yung 10, kung di ako nagkakamali, Ito yung 10. 10 ang pinakamalala eh. Yan yung desaparecido at sinalvage. Diba? And then, of course, Tama. Diba? Tapos ito yung tinorture at saka ni-rape, 238 ang kaso. So, yan ang tignan nyo yan, documented lahat yan. May torture din na minors. Kita nyo yan, 217. May torture na psychological, mental, tsaka acts of lasciviousness, yung medyo hindi yung sexual pero hindi masyadong malala, 'di ba? And then may 7 points, Ito 6 points yung cruel, inhumane and degrading treatment. Alam niyo, nakakalungkot din that we have to put some numbers to it. Pero kasi yan yung kasing compensation is also about how much they will receive. Kasi syempre kung ikaw yung namatayan, malaki yung kailangan mong i-compensate sa iyo. 'Di ba? And now again, we have to nandito ba yung At hinahanap ko yung yung ito roll of victims. Ayan, yung 10 point motu proprio. Ayan, motu proprio roll of victims. So ito yung victims na ba to? Ano itong motu proprio, Individual persons who suffered human rights violation. Anyway, meron tinatawag tayo na 10 points. So, ayan, Tignan nyo po, hindi nakatago yung pangalan nila. Lahat po dyan nakalagay yung pangalan. Nandyan po lahat, nakalista kung sino-sino sila. Kasi, sir, yan po yung isang, merong isang libro naglabas noon na sinabi na
O, 10,000 yung claimants. Nasaan yung mga pangalan nila? O, ayan na yung mga pangalan. Ayan na lahat, no? O, so, yan ang makikita nyo dyan. Nasa Human Rights Claims Board na yan. So, sir, eventually, the Claims Board have to cease to exist. Diba? Iko-close nila yung sarili nila nung natapos na yung trabaho nila, picking up 11,103 cases. Di ho ba? Correct. No po. So, eto na. Yun ba yung parang ano nyo? Yun ba yung parang inyong signal na itatayo na kayo? Parang ganun ba? Oo, kasi yun naman yung nakalagay sa batas sa RA 10368. Ito yung state-recognized na human rights violations victims. So ito yung 11,013. Pero syempre, hindi naman nalilimit doon yung yung pag-recognize din namin I mean, ng ahensya, no? So kaya nga yung motto proprio, nakasaad naman ito sa IRR ng ng RA 10368. So yung board, yung sa HRCB pa, no? So may kakayanan din sila magbigay ng judicial notice dun sa mga motto proprio of mga individual persons na nagkaroon ng sufferings, naging human rights, nagkaroon ng matinding human rights violations. So yun, may mga resolution din naman dito na nire-recognize itong mga biktima na to, whether they opted to seek reparation or hindi. So ito yung hindi nag-apply. So ito yung hindi nag-apply. So parang ang datingan heroes itong mga ito. Iho ba? Pati si Cardinal Sin, no? Kasama. Tama yan. Oo. At siyempre si Vice President Jedjo Marbinay ay inilagay din. So this is a very carefully ang ganda, sir. Thank you for the clarification, Kasi alam nyo, hindi ako nagabuga siya, hindi ako katulad ni Eloy Hindi ako katulad ni Eloy sa Too Good to be True, no? Yung mga nanonood ng Too Good to be True dyan, Eto, ayan, ito yung mga pangalan, Joke, At yung Bantayog Honorary, siyempre parang may na yan, may distinction na kasi yan, Dahil nga napag-aralan na yung buhay ng mga yan. Pati si Cookie Diokno. Oo. Si Sister Christine Tan. Wow naman. Napakaganda po. Si Pastor Messina. Wow, a lot of them are very familiar names, Wow. Ayun, motto proprio. Okay, sige po. Dagdag ko lang Chow, bali yung sa resolution ng ng HR. Sorry, medyo nahirapan din ako. HR na-identify nila na 103 nakalalakihan at 23 na kababaihan yung mga motto proprio. So, wow. So, represented din ng ating mga kababaihan. Alright. So, ito, punta na natin. So, nagtapos ang trabaho ng Claims Board at nagsimula ang trabaho ng MEMCOM. Okay. Paano napili yung mga opisyal nitong MEMCOM na ito? At sino-sino po sila? Well, ito, bigyan kita ng brief history. Sa mga hindi nakakaalam po, kami po ay government agency. Hindi kayo NGO, Hindi NGO, NGO. Kami po ang ahensya ng gobyerno na nagtatatag, pagbawi, pagpapanatili at pag-iingat ng memorial, museo at aklatan bilang pagpaparangal sa mga HRVPs po sa panahon ng Raming Marcos. Totoo na 2013 na-enact yung RA 10368, Pero noong 2018 lang talaga naging operational yung office, tong HR VBMC. Pinangunahan ito ng aming executive director na si Sir Chuck Crisanto. So ito kasi kami attached agency kami ng ng CHR pero for budget and administrative purpose. Pero ang aming budget ay nagmumula sa General Appropriations Act. So yung powers and functions ng ahensya ay assumed ng Board of Trustees. So kung ito yung ilan ba sila?
CHR, yung chairperson ng CHR, chairperson ng NHCP, ng CHED, NCCA, then secretary ng Department of Education, then yung head ng UP Diliman Library. So yun yung Board of Trustees, composition ng Board of Trustees namin. So sila yung may authority to hire and appoint mga officials, employees din. Wow. So, ano yung sa taga-UP Library? Yung head ng UP Diliman Main Library. Wow. So yan mga kaibigan, yung natin, yung claims board, claims board, yung Memorial Commission natin. So may taga DepEd, iba-ibang ahensya, at si Sir Chuck Crisanto, Executive Director. Di ba? May chairman of the board? Chairman of the board sa agency namin, wala po. Wala, okay. So, Board of Trustees and then may Executive Director. Yes. Yeah. Kasi parang parang rin yan kasi siya kung Memorial Commission siya, parang ang katumbas niya in a way is the National Historical Commission. Di ba? Parang in a way ganun. Pero Chow, kami lang ang ahensya na nagme-memorialize. Correct. Kami lang. Walang ibang ahensya na gumagampanan sa mandato ng memorialization. Okay. Kasi ganito yan Kaya kayo separate entity from the NHCP. Okay. 'Di ba? Kasi ang diyan, ang pwede kasing sabihin diyan, pwede kung kung siguro yung ibang presidente sasabihin, i-attach na kayo sa NHCP, magiging parang committee. Alam niyo 'yon, National Quincentennial Committee. 'Di ba? Separate siya sa NHCP, pero more or less, 'di ba? Parang ganyan, Pero ito kasi yung nationalist yung NQC, Quincentennial Committee, ay lang 'yun. Yun ay committee lang. At nabuwag din siya after the 3-year or 4-year commemoration of the victory at Mactan. Ito, may batas ito na magpapatuloy siya. 'Di ba? For many years, dahil yun nga ang kanyang role is to memorialize. So, alam nyo, sir, may mga projects akong na-attendan. Bagong-bago pa lang yung kasi ito po yung, saan ba yung layo, hindi ko makuha doon. May tote bag yan Tapos ano ba itong Human Rights Violations Victims Memorial Commission? Pero, kakahilo yung pangalan, Talagang bagong-bago, yung ahensya. Tapos meron kaming pinuntahang meeting, na nandun lahat ng mga kilalang at hindi kilalang mga na-involved sa paglaban sa panahon ni Marcos at mga biktima. Ang ganda ng meeting na yon, So, siguro ikukwento mo mamaya yung detalye niyan. That's one, And then of course, na-involved din ako doon sa mga unang parang mga seminar ng HRVVMC. So, sige nga, ano po yung mga parang ginagawa ng inyong ahensya? Sorry. Okay. So, in terms of our programs and activities, so we mandate namin yan. Pinaka-flagship project namin yung construction ng Freedom Memorial Museum. So, yun yung isa sa namin, mandate namin. Pero sa ngayon, siguro ikwentawan na lang din yung mga naging accomplishments na lang namin para mabigyan din ng mga viewers mo ano ba ginagawa namin dito. Kasi sa mga nakakausap ko, unang tanong nila nasa museum. So syempre, if you gave them an answer, okay, iniisip nila walang ginagawa ang ahensya. So prior to that, kasi meron yung ahensya kasi, meron kasi yan, nag-execute kasi ng Memorandum of Agreement ang UP at ang HRVBMC para magkaroon kami ng lupa dyan sa UP, dyan sa tabi ng Fine Arts, malapit na sa Fine Arts area. So yung mga accomplishments namin, bago ma-establish yung nagkakaroon din kami ng mga museum benchmarking. Kasi on the process, napakabata pa ng ahensya namin. Imagine mo, 2018 pa lang. Correct. So talagang hindi pa talaga, kumbaga, na-establish pa yung kumbaga nasa stage pa kami na binubuo pa namin yung puzzle para towards sa aming mandate.
Ang tawag dyan yung work in progress, kumbaga. Work in progress, tama. Yes. Oo. So yun, yun yan, sinisimulan na namin yung pagkakolekta ng mga artifacts, yung mga museum items. Right. Tapos at the same time din naman, meron din kami, kakaroon din kami ng mga exhibitions, nagkakaroon din kami ng mga webinars, seminars. So yung mga staff din dito, natitrain na rin sila para in preparation din kung dumating na rin yung simula na rin yung construction museum. So ilan sa mga highlight ng namin, mga accomplishments namin, of course, meron din kaming library and archives namin dito. No? So nandito yung mga primary sources na ginagamit namin para sa aming research. Kabilang na dito kasi transfer ng HRBCB yung mga dokumento dito sa Memorial Commission. So kabilang na dito yung mga court decisions, notice of appeals, yung mga na-deny, for reparation. So yun, marami kaming mga dokumento dito na aming pine-preserve. At actually, in fact, i-share ko na rin, we're going, digitize na namin yung mga aming mga dito, documents and other materials din. So ayun, share ko na lang din, meron kaming nagawa, kasi ito, actually alam mo na to, Chow, di ba? Yung Essential Truths, yung booklet na to. Ay, Chow, nakamute ka, Chow. Ito nga, dala ko rin ayan. Yan, so yan, meron kami nito. Ito yung booklet about the Essential Truths. Actually, hanggang volume 10 to, so far we have volume 1 and 2 pa lang. Volume 10 ha? Volume 10 ha? Hopefully wow. So iba't ibang essential truths 'yon, iba't ibang aspeto din tungkol sa pag-aaral ng martial law. So part din kasi ng mandato namin na makipag-coordinate din with CHED and DepEd para yung lessons and lessons ng martial law ay ma-incorporate din sa curriculum ng mga estudyante. So kami sa ahensya, of course, kasi 2020, until now naman, tinamahan talaga ng pandemic, we are able to adjust dun sa demand ng trabaho din at the same time yung pagpasok ng pandemic. So karoon din kami ng ibang mga educational outreach activities. So halimbawa, meron ding essential truths, teachers training activities, meron kami actually mga film screenings, invite din namin in partnership with different schools. Tapos meron din kaming, ito actually wala pa ako nito pero they're doing this na yung editathon. Nag-edit sila sa Wikipedia saan actually magandang programa to kasi dito yung issue ng pag-combat ng sa revisionism. Historical distortion. Oo, tama. Tapos at the same time, para hindi naman yung webinars and online activities, nagpapatuloy pa rin dito sa ahensya. So, hindi lang siya talaga kasi when you say HRBDMC, associated talaga sa museum yan. And hopefully in due time, yan darating talaga yung museum. But for us, kumbaga nasa puzzle, pa lang namin, binubuo yung puzzle, we're equipping ourselves to be strong para later on, well-equipped na yung mga staff as well as yung mga materials din namin. Kasi ang objective kasi namin is maging comprehensive source of knowledge about martial law. So yun, isa sa mga namin. So far, marami kaming mga pinopost sa aming website at sa aming Facebook. May mga articles kami about sa mga like yung mga massacre feature articles namin. Meron dito mga iba't ibang, ito yung mga hindi mga hindi mainstream. Magugulat ka, mababasa. Ako, iba nga dito, hindi ko pa alam. Hindi natin kilala yung iba. Yung akala natin, alam na natin lahat. Hindi pa. Ang for dami example, halimbawa ako, familiar ako sa Escalante Massacre, pero yung people behind the history of Escalante Massacre, hindi ko alam. Ngayon ko lang so magandang to kasi may bago kang lens dito, bagong perspektibo So ayun, marami din kami mga ginagawa dito. We also coordinate with mga survivors kasi ito talaga one of our primary sources din talaga yung mga survivors. And
And patuloy pa rin ang aming coordination sa kanila. So yun. Ito, tingnan natin yung website. Ito yung website nila. Human Rights Violations Victims Memorial Commission, hrvvmemcom.gov.ph. Latest releases, ito yung mga nire-release nyo. Ito yung mga kwento marahil, yung mga kwento ng mga, ayan, si Jose, halimbawa, 7 points torture. So, yan yung nangyari sa kanya. In brief. Diba? Yes. In brief. Ano So, yan kasi yung lugar, no? Chow, kasi yan yung namin, 50 before 50 na 50 stories bago mag-martial law September 21. We started August 3. Yung pinopost namin yung mga articles na yan. So, every day, starting August 3, until the 50th declaration of martial law. Every day yan, yung pagpo-post ng article sa social media platform. So you can access that sa Facebook, saka sa website namin. So madedetermine mo kung ano yung mga karanasan ng ordinaryong tao ng mga panahon na yon. So aside from dyan, Chow, meron din kaming video series din yung tinatawag namin, We Remember series. Nandiyan din yan sa baba. Nandito yan, dito sa baba. Sa baba, ayan. Oo, nasa baba. Dito yan. Meron dito yung... Meron yan, Nakita ko. Ito. Wait lang. Ito sa home. Yan, Stories of Martial Law from YouTube. Ayan po, So mga merong actors na parang binabasa yung mga yung mga testimonya na nandoon sa mga documents, di ba? Tama. Yan. Storytelling sila dyan. Yung isa dyan, si Attorney Jock, yung nasa baba. Sa ito. Siya yan. Tapos, yung iba, yun yan, kinukwento nila yung mga karanasan, mga biktima. So ito, hindi to fake news. Kasi ito talaga documented ito. Okay. So may source talaga. Hindi ito basta-basta na parang you create a story, you debunk it. Ito may basis ka. So meron talagang nagsasabi sa iyo sa experience. At ito na-recognize ng gobyerno. So hindi siya talaga masasabi na isang storya lang na gawa-gawa ng isang ordinaryong tao para makakuha lang ng kompensasyon. Ngunit ito ay kwento ng pagsakripisyo ng kanilang buhay sa larangan lang ng demokrasya at kalayaan. So dito mo makikita yung mga totoong kwento na nangyayari sa martial law talaga. Bigyan ko kayo ng ng isang event na nasalihan ko noon sa Memcom. Ito kailan ba ito? Asan ba yung aking kodigo dito? Maganda kasi malagay ko rin Human Rights Violation. University Mall. University Hotel pala. Yan. Gusto ko lang malaman yung date para maganda yung documentation at naka-video ngayon. Ito. Ayan. Noong 2018. Noong 2018. 20 February 2018. Ito. Yung, so yung sabihin, 2018 pa to. Ayan. Nakikita nyo to. Yan. So nagkaroon ng meeting ang mga stakeholders. No? Stakeholders meeting for the brainstorming workshop for the Plant Museum. Kasi di ba tandaan nyo, marami yung iba-ibang grupo yan eh. Yung mga lumaban ng martial law. Iba-ibang grupo, iba-ibang acronym, iba-ibang puwersa. So kailangan ma-recognize yung kanilang narrative. So nagkaroon ng workshop dyan, tapos nagkaroon sila ng mahabang timeline. Mahabang timeline kung saan nandoon nilagay ng mga tao yung memories nila. So merong, ayan, tulad yan may mga mag-facilitator, yan, mga bayani at mga lumaban ng martial law yan at mga biktima. So, yan yung isang na-attendan ko na una pa lang actually, ini-invite na nila ako sa mga events, no? So, kaya masaya tayo. Tapos recently, sir, isa sa mga nagtulungan tayo, di ba? Itong, kasi di ba may site na ho tayo nung tinatawag natin na museum. Ito nga siguro maganda sir, bago ko ipakita pala yon. Baka pwedeng ipakita na natin yung pag-usapan na natin tong ba itong Freedom Memorial at yung parang proseso para mapili ito. Kasi parang natatouch ako pagka
yung gusto ikwento, mamaya ako na ikukwento, baka maiyak na naman ako, ano? Oo, sige. Ano ba ito? Yan, nasa likod mo. Ano ba yan? Ito, actually, nasa likod ko na yung museum. Ito yung humingi ng aming ahensya din na sana may kasatuparan. Siguro, Chow, baka pwede ako mag-share ng video about sa aming yung conceptual video. Sige. Pwede, pero bago natin yan, ito'y pinaka-contest, Pinaka-contest, di ba? Correct. Tapos, nung pinaka-contest ito, nag-submit ng entries, pumili ng mga finalists, tapos na-invite pa ako dyan dun sa isang parang yung announcement of winner. Oo, na ito na nga, yung tinatawag na the Poll of Brutal, ang nanalo. Sina Marian Pastoroses ang isa sa mga hurado dyan kasi curator din yung si Ma'am Marian. Shoutout po kay Ma'am Marian Pastoroses. Siya rin yung gumawa ngayon, no? Kabubukas na ngayong araw na ito, yung Museo ng Pag-asa. Oh? So, shoutout sa mga Angat Pinas. No? Angat Buhay. Shoutout sa inyo, ha? Oh, anyway, sige po. I signed Proclamation number 1081, placing the Thai Philippines under martial law. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. What is happening is not a coup d'etat, but a revolution of the people.
Wow, ang ganda, ang ganda. Sino ba ang excited? Sino ba ang excited na pumunta dyan sa ating Freedom Memorial o yung tinatawag na The Pole of Brutal? Pag tinignan nyo yan, maganda rin yung niyan yung disenyo, no? Pole of Brutal. And by the way, no, nagpupugay tayo dun sa nagdisenyo niyan na I think recently namatay. No? Architect Mark Anthony Pait, pumanaw nito lang ika-10 ng Agosto 2022. No? Siya at ang kanyang mga ambag ay bahagi sa kasaysayan ng Memorial Commission. So yun po, no? So yun po yung Arcali, no? The winner of the Freedom Memorial Museum, no? It was administered by the Human Rights Violations Victims Memorial Commission and launched together with the United Architects of the Philippines and was awarded August 21, 2019. Actually, nandun pa yata ako nung in-award yan, ano? Yan, no? Anyway, sige. Ang niya, maganda yung design niya kasi kung titignan nyo, ayan, no? Parang yan, kamao na ayan, no? Kamao na nakaganyan, di ba? Parang pinabagsak niya nung kamao na yon yung parang cultural center architecture, yung brutalist nga tawag nila dyan, brutalist yung kay Leandro Locsin. No offense meant to Leandro Locsin, magaling naman na arkitekto yan, pero syempre naging simbolo yung kanyang yung cultural center nung ang rehimen, di ba? Tapos ang maganda diyan, may yung may garden diyan na parang disenyo na pag nasa ibabaw, parang lupang tigang na crack, di ba? So, ang dami makahulugan yung mga diyan. Tapos green spaces, alam nyo, pag natayo ho yan diyan sa may CP Garcia, naku, marami na hong mamamasyal diyan. Marami nang mamamasyal. So, may aabol lang akong ipapakita, no? Itong itong picture, nakakuha ako nung aking stint, no? This was July 2018, no? July 2018, ito po yung aming unang-unang Essential Truths seminar at partner po ang DLSU, Department of History, at ako po yung representative. At nangyari po yan sa Max's Restaurant, dyan po sa may Quezon City. Dito sa may, yung mga scout dyan, ano? At kaya nga ako, at eventually, dahil naging busy ang lolo mo, no? Naging busy ang lolo mo, ang naging katuwang na natin dyan ay si John Ray Ramos, Professor John Ray Ramos ng Ateneo, Department of History. Yeah, actually, proud ako kasi, di ba yung Essential Truths na yan, nandun yung pangalan ko. Oo, nandito, yun, nandito, no? Yeah, sa likod. Kasama ni John Ray Ramos. Ayan, no? So, thank you very much, mga kaibigan, sa komisyon. No? Pati si Marian Pastoroses, tsaka si Joel Sarmenta na naging consultant din ng Commission on Human Rights. Si Joel, lagi kong nakakahuntahan. At si Neil Marshall Santillan, PhD. Lala nyo naman, di ba? At si JC Punong Bayan, yung sumulat nitong sa economy naman. Sir, ito ba yung magiging available din sa kahit sa PDF kaya? So far, check ko, no? Kasi meron kaming PDF copy naman na pwede namin basta mag-email lang sa amin and then we can provide copies of email is key. Tapos, kayo ba pwede kayong puntahan doon sa inyong bagong office? Pwede naman po. Ayan, no? Huwag lang kayong maliligaw. Pagtanong kayo doon sa College of Fine Arts kung nasan yung office nila. Sa UP College of Fine Arts, doon sa compound doon. Oo. Anyway, it's 8:24. Meron ako ito, napakita mo na yung Freedom Memorial. Meron tayong kwento dito, no? Tanda natin na there was a few years ago, 2019. Yeah, 2019 or 2020, early 2020, kinausap ako actually ng isang
kaibigan natin, si Chairman Chito Gascon. Ayan, kinausap tayo. Sabi niya ganito. So, kinausap ako, sabi niya, Xiao, kunin kitang consultant ng Commission on Human Rights. Magtrabaho ka sa akin, sabi niya. So, kinuha naman niya ako. Pero sabi niya, magtrabaho tayo hanggang matapos ang Freedom Museum, Freedom Memorial ng September 21, 2022. Yun yung plano noon, 2022. Sabi niya, hanggang 2022, bubuksan na natin yung Freedom Memorial. Oo, yun ang sinabi niya. Then, nagka-pandemic. Eventually, nag-usap ulit kami after ng mga lockdowns. No? Kasama niya, pinapunta niya ang kanyang best friend na si Chuck Crisanto, na Executive Director ng Human Rights Board. Alam nyo, ito sabihin ko sa inyo, ito may pag-aamin akong gagawin sa inyo. No? May pag-aamin akong gagawin sa inyo. Si Sir Chuck Crisanto, hindi ko talaga siya kilala. Kaya nung naging parang executive director siya ng Human Rights Board, para kayo ng Human Rights Memorial Commission. Pero sabi ko, kasi hindi siya hindi naman siya tanyada, di ba? Hindi siya Diokno, di ba? Parang naisip ko, sino si Sir Chuck? No? Tinanong ko ang isang kaibigan ko na si Susan, Ma'am Susan. Kasi siyempre, noon, medyo na ako, panahon na ni Duterte, medyo parang ano ba to? Kakampi ba natin ito? Kalaban ba natin to? Pero alam mo, tinanong ko si Ma'am Susan. Sabi ko kay Ma'am Susan Kimpo, Ma'am Susan, kilala niyo ba si Chuck Crisanto? Oo naman, sabi niya. Tapos tinanong ko yung background niya. Tapos sabi ko, basta ang alam ko, sabi ni Susan sa akin, tiwala sa kanya at kampante sa kanya ang mga human rights victims. Nung sinabi sa akin ni Tita Susan yon, the late Tita Susan, sumalangit na mga kanyang kaluluwa. Thank you so much, Tita Susan. Salamat. Ayun, no? Nakilala ko pang lalo si Sir Chuck. At si Sir Chuck pala ay lumaban sa diktadura dahil student leader siya kasama ni Chair Chito noong 1980s sa University of the Philippines, Diliman. At sila yung mga unang SOCDEM na nanalo sa Student Council ng UP. So, yan, So, ito yung huling pagkikita namin ni Chair Chito bago siya namatay. Kaya parang ako ay tinawag si Sir Chito. Dito itatayo yung building. Ayan, tinuturo ni Sir Chito sa akin yung building na itatayo. At itinakatayo na nga ngayon yung sa Commission on Human Rights, yung sariling building ng Commission on Human Rights. And also, ito na nga na nandoon si Sir Patrick itong nakaraan nang kami ay bumisita doon sa magiging site ng Memorial Commission. Freedom Memorial ng museum nitong nakaraang Sunday. So ang HRBVMC MEMCOM ay nakipagtulungan sa Akbayan at sa Commission on Human Rights, People Power, yung People Power Movement at iba pang mga organisasyon upang isagawa ang isang bus tour, road trip tungkol sa martial law at people power. Kaya pumunta po kami sa site ng Memorial Commission. Ang site po ng Memorial Commission, ang centerpiece po niya, yung ABSECOM van, kung saan po binagsak ang katawan ni dating Senador Ninoy Aquino nung siya'y patay noong 1983. So ito po, nag-tour ho kami doon at sabi ko nga, hindi pa rin nakatayo dahil sa pandemya, dahil sa mga iba-ibang dahilan, hindi pa nakatayo yung Freedom Memorial. Pero yun nga, doon ko sinabi sa speech ko dyan, Chairman Chito, kung naririnig mo kami, kung napapanood mo kami, nandito kami, kahit na wala yung building, naaalala ho namin na dito itatayo yung memorial. At narito kami sa site ng memorial dahil yun ang sinabi mo. Bubuksan natin ito ng September 2022, nung Sunday, narito po kami. Kahit walang gusali. So, salamat, Chair Chito. Tapos ito, pakita ko lang ng maikling-maikli.
May magandang mga lalaki akong ayun, nakabisita tayo doon sa doon sa ating office, yung office ng Memorial Commission ngayon sa UP. Temporary office po nila 'yan. At nagkaroon ng boodle fight at ito tinanggap po nila tayo, binigyan nila tayo ng mga loot bag. So kayo po, baka gusto niyo ng loot bag din at gusto niyo ng libro na ay yung booklet tungkol sa martial law na ibibigay sa inyo na libre, pwede niyo silang bisitahin, sulatan, i-request niyo po, no? Ayan si Sir Chuck Crisanto, no, yung executive director natin, no? At yung mga estudyante, at ayan po ang mga gwapong-gwapo na bahagi ng tanggapan ng Memorial Commission, di ba? Kasama na si Sir Patrick. Ayan. Di ba? Mga gwapong-gwapo. Bakit nagdoble yung aking salita? Hello? Nagdoble yung aking. Yan, nawala. Okay, sige. Very good. So, ngayon, ito na nga, no? Moving forward, no? Nabanggit nyo na yung mga gawain ng MEMCOM. So, liban doon sa pagpapatayo, kasi, syempre, alam nyo, malapit na ho yan. Malapit na ho yung pagpapatayo na yan. I-clear na lang yung ilang structures doon sa UP, tapos magkakaroon na tayo ng museo na yan. Pero while waiting for that, no? Ano pa yung mga plano natin dito sa Memorial Commission na gagawin na natin? Yan, but sa mga nabanggit ko yung kanina sa accomplishment namin. So, nagpapatuloy pa rin namin yung sa museum collection din namin, digitize kami ng mga records namin. And then at the same time, sa aking division, meron kami ongoing research. May partnership din kami sa SK Sultan Kudarat State University, no, for pakita ko na lang, Chow, itong isang aming output, itong Takbil Mosque. Oh my God! Libro ba yan? Oo. Bagong dating lang ito kanina. Tandaan nyo to. Yung Malisbong Massacre na yan, that's the greatest martial law atrocity never told to us. Never told. Kaya totoong nangyari at talagang so hindi siya Ninoy, hindi siya Diokno, hindi siya Tanyada, pero dito nyo makikita mga ordinaryong tao, no? Ang talagang nabiktima diyan, wow, ang ganda, may libro na. Wow. Second edition namin. In 2019 kasi may first edition, then ito yung nag-reprint kami for the second edition. So, yan yung isa sa mga research namin. And di ba, siguro ikwento ko na lang sa'yo pag nakita tayo kasi no problem, again, work in progress pa yung iba. Tapos, yan yung essential tools. Then, pinapalakas din namin yung sa archiving namin. Pagpapatuloy pa rin ng benchmarking nila. So, pag dumating na yung museum, handa na, well-equipped na yung mga staff para dun sa pagdating ng museo. So ayun, marami pa rin kami mga activities, no? So hindi lang kami online webinar, makikita mo naman din sa mga web releases din namin. Every time na may mga commemorative anniversary post kami, mga nangyari sa 1972 to 1986, yan regular yan ginagawa namin sa aming website. Sa social media. So, ayun, nagpapatuloy kami despite of, syempre, yung limited lang yung aming budget, we continue to pursue our mandate na magawa namin against all odds pa rin. So, I'm hoping that we get support from the people to realize that the martial law is not just an episode of our history. No? So, isa tong parte ng ating kasaysayan na dapat natin maintindihan. Hindi ito pwedeng talikuran kasi paano tayo makaka-move forward if we will not able to understand our past. So yun ang aming tinataguyod ngayon sa Memorial Commission. Wow. Maraming salamat, no? Hindi pa tayo tapos, sir, meron lang tayong baka may mga comments kayo, suggestions, may mga
gusto kayong mga nanonood sa atin, baka meron kayong mga gustong sabihin, ipabatid sa ating Memcom, sa may mga katanungan pa ho kayo, sabihin nyo po ngayon upang atin pong mabigyan ng pansin, no? Pero ito, gusto ko kasi magpakita sa inyo ng bago natin ipagpatuloy yung ating kwentuhan with Sir Patrick. Sir Patrick, thank you. Ang dami ko ring natutuhan. Thank you so much. At kumusta mo ako kay Sir Chuck, Ito, pakita ko sa inyo to, part ng ating open forum na ito. Ayan. Alright. So, ito, yung pagbisita natin sa Vibal Book Fair booth. Yan, napakalaki ng book fair booth ng Vibal, mga kaibigan. Nakita nyo, Ayan, kita-kita natin. Ganda, yung mga aklat. Siyempre, yung mga kaibigan natin, si Ma'am Rio, at iba pang mga kaibigan natin sa Vibal Group. Galing. Ayan po silang lahat, mga kaibigan. So, ayun, maraming salamat sa Vibal at sa lahat ng sumuporta sa ating mga kaibigan sa Vibal Group. Okay, tingnan natin kung meron po tayong mga katanungan pa. Mga pahabol si PJM Pundato, Lugto, Claro Guerna o Claro Guerna Lugto, watching from Malabon City. Naalala niya si the late Sir Chito, Mary May Masenda, Leo Datu, Noela Orozco, hello po, Noela Orozco. I love you very much. Ayan, ano pa, sino pa? Ako, nawala yung mga pangalan dito. Saglit lang. Isaya Kiangwi from Kenya. Uy, Hachiman Nodalo from San Francisco, Cebu, Rosela De Leon, Bongamo National High School, Ana Coballes, hello po, Ayan, Bel Bayot, nabanggit na. Marjorie Gabriel, 101 Aspilan, hello po. Oo. Ayan, Romel Valesa from Catanduanes. Ayan. Rosela De Leon, hello po. Arlene Lino Carido, Maria Gemma Concepcion, Angelica Mandal Anaclito. Ayan, Vilma Briones Chua, my mother. I love you, Mama. Angeline Canoy Capuno, syempre, binabati din natin kung baka nanonood si Tita Daed, Tita Mercy, si Pamela Apundar, Mascareñas, hello po. Mga pinsan ko, tita ko, hello po. Jennifer Bastino, ayan, At marami pang iba. Okay, yan. Hindi na natin sila lahat. Salamat po, Salamat. Thank you so much for watching. Mukhang wala tayong tanong, Sandra, Wala tayong mga katanungan ngayong araw na ito. May pahabol ako, na itatanong kay Sir Patrick. Dahil maganda na maitanong din natin ito, Sir Patrick, ang katanungan ko, nandyan pa ho ba kayo? Ayan, oo. Ang katanungan ko ito, yung logo natin. Maglalabas ako ng picture para hindi na kayo mahirapan. Pero maganda maipaliwanag din natin kasi nung pinapaliwanag ni Sir Chuck tong logo, ay napakaganda po, mga kaibigan, nung sinasabi, na pinapaiwatig sa atin ng simbolong ito. Sir. Okay, saan ba yung picture? So itong logo na to, yan yung bulaklak, itong pag-aalam sa inaalay sa mga martir sa panahon ng batas militar. So kulay blue, it represents the color of the United Nations. So yung Declaration of Human Rights. Wow! So, blue. Tapos yung mga parang itong letter, itong baybayin na A, ibig sabihin yan, alaala. Siya yung center ng aming mandato, to memorialize, di ba?
Tapos meron dyan yung mga talutot na hugis patak. Yan, simbolo ng dugo at luhang inalay kung makamtan yung kalayaan at demokrasya. So, Ganda. very symbolic to nung ano. So, Ang ganda. Alam mo, pinamigay na cake ito noong awarding, nung Freedom Memorial. Ang sarap kainin, parang blue, ano? Pero yun pala ang ibig sabihin nun, luha at dugo ng mga nagsakripisyo ng martial law. Yun, no? So muli po, no? Ito, huling paalala na lang bago natin bigyan ng huling pagkakataon na magsalita. Unless may mga pahabol pa ho tayo, mukhang uuwi ng maaga si Sandra ngayong araw na ito, no? Oo, kasi wala tayong technical problems at talagang magaling din ang ating guest ngayon, ano? Ito, may humabol. Mary May Masenda. Yeah. Valerie May Cruz Claudio. Congratulations, Shaw and Patrick. Mabuhay kayo at ang HRVVMC. Umuwi ka na dito, darling. Joke lang, hindi kasama yun, ha? Hindi kasama yun, no? Nabanggit ko na nga, classmate natin, isa sa mga paborito kong tao sa mundo, Valerie May Cruz Claudio. Napaka-masayahin at napaka-mapagmahal na tao. Romel A. Valesa, maraming salamat sa inyo, sirs. Kirey Manuel, biktima po ba ng batas militar si Eman Lacaba? Yes po. Opo, totoo po yan. Hanapin niyo po si Eman Lacaba. No? Again, isa pong, by the way, ito na nga, ano, kumusta ang ano, kasi di ba, meron tayong Human Rights Victims Memorial Museum. Pero ngayon, meron din tayong museo na bantayog ng mga bayani. Di ba? So yun, maliit lang yun. At sila, ang focus naman nila, yung heroism. Ito kasi ang focus dito, yung talagang yung human rights violation at paano ito hindi na mauulit. Diba? Yun ang kailangang makita dito. So, magkaiba rin yung focus, although, pareho. At saka syempre, NGO, non-government organization, yung bantayog ng mga bayani. Although, eto pala, nakalimutan ko sabihin, teka, kukunin ko yung ating saan ito? Yung ating paradista, 11103. Ayan. May pelikulang ipapalabas bukas sa 50th anniversary ng martial law sa bantayog ng mga bayani. Ang tawag po ay 11103. 11103. So ito po, no, may free outdoor screening po at doon magkita-kita po tayo dahil daan ko na rin panoorin. 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. September 21, 2022. 6 to 9 p.m. po. Tomorrow yan. 11103, a film about martial law survivors in the Philippines, produced by Kama Magsano Kalikpala and co-directed by Jeanette Ifurong and Mike Alcazaren. Tandaan po natin, no, mga kaibigan, no? Tandaan natin, itong mga biktima na ito, nako, ay ano to, yung hindi lamang yung mga sinasabi nyo na mga militante, no? Siguro maganda siguro Sir Patrick, no? I-hold ko muna ang iyong final thoughts dahil pwedeng ipakita muna natin itong trailer nitong 11103 na ito. Kaugnay din naman nung inyong ginagawa, no, sa Memorial Commission. Ito po. Basta I have proclaimed Basta masabi pa yung Marcos, the powers vested tindig yung balahibo ko. Ay sa panahon na yun, Marcos talaga naghari. After the rape, nilabas ako, nilamutak na naman ako ng maraming military. Give up ko na yung katawan ko eh. Parang sabi ko, barilin nyo na ako. Pinaupo ako sa ice block, tapos nilublob pa ako sa kasillas. Bigla, pinaputukan po kami lahat-lahat. Nakikita po namin mga bahay namin dyan sa Malisbong proper, sinusunod na po. Kahit hindi ka kasali, dahil sa team po ni na Marcel, patayin niya talaga. Masakit ang loob mo na bakit ganun na walang kalaban-laban. Ginawa nila sa mga parents namin. Hoy, gumising na kayo.
Hindi lang ganito ang nangyayari sa panahon ng martial law. Gusto niyo bang maulit? Ayan, mga kaibigan, ano? Angelo Noel Manuel, thank you for sharing your knowledge. It will be helpful for my personal growth. Jennifer Bastino, thank you po Sir Shao and Sir Patrick at sa Vibal. No? Again, ano? And of course, Angelo Noel. Yeah, salamat po kay Angelo Noel Manuel. Thank you so much. Mama, ayan, nag-aalala sa ubo-ubo ko, no? Don't worry, okay lang tayo. Okay. Ayan, nabanggit na. Meron na tayong tanong kanina, nasagot na. On that note, sir, any message for our people, no? Ngayong 50 taon ng batas militar sa Pilipinas. Ayun. Salamat siya sa opportunity, no? Malaking bagay ito sa aming ahensya, no? Para makilala din kami ng mga tao, ng publiko na meron palang ahensya sa gobyerno na ito yung ginagawa. Baga, hindi tayo nakakalimot sa aming mandato. Yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Ang ilathala namin, ikunitain at pahalagaan ng mga naging ambag ng mga Pilipino na tumindig noong panahon ng martial law. No? So, hopefully, sa aming may kasutuparan namin ang aming gawain, hindi lamang sa research, no, na of course, gusto ko din kwento nga sana kanina yung pagpapatuloy pa rin ng laban sa mga historical distortion. Yan kasi aking isang advocacy, Chow, yan yung mga tunguhin na gusto ko sanang mabago kaya ako nandito sa ahensya. So, base dun sa sinabi rin ni Sir Chuck dun sa amin yung continuous work ng HRVBMC, no? Nangangarap kami na yung ngayon at yung kinabukasan, yung kinabukasan henerasyon ay matuto sa mga aral ng ating karanasan ng panahon ng martial law at pagpatuloy pa rin natin i-defend ang karapatang pantao at ang demokrasya namin. So yun lang naman yung aking simple statement sa itong show natin. Chow, okay lang ba? Promote ko lang yung for tomorrow's activity lang namin. Ay, sige po, please, opo. Bukas kasi meron kami, open ko lang yung yung share screen lang ako saglit. Sige lang po. Kita ba, Max? Lumabas yung yung folder. Teka po. Anyway, kwento ko na lang, no? Makita naman nila sa website namin, tomorrow kasi magkakaroon ng activity din ng Memorial Commission to mark the 50th year of the Declaration of Martial Law. So yung aming ahensya will hold tao sa tao, mga totoong kwento ng martial law, gaganapin ito sa UP Fine Arts Gallery. Hindi lang ito bukas, no? Meron din gaganapin din ito sa September 24, October 1, and October 8 to 15. So, magandang event ito kasi dito makikita yung ma-debunk yung mga common misinformation, disinformation, and historical distortion tungkol sa human rights violations. So, ang format nito is face-to-face human library type of interaction. So, yung highlight mong event will be actual martial law survivors. So, share sila ng kanilang mga personal stories and dun mo makikita kung ano ba talaga yung This is talagang maganda to kasi actual survivor na yung kausap mo. So, ayun, nabanggit ko na rin naman kanina, meron din if may mga interested din sa mga gawain namin, you can check our website and Facebook page, para makita nyo pa kung ano yung pinopost namin daily for this. Actually, hanggang bukas na lang yung yung 50 before 50. And I would like to acknowledge din yung team ng HRVBMC for giving me the opportunity rin din sa kinalalagyan ko ngayon, and salamat din kay Sir Chuck for his trust para dito sa aming
mandato na gusto namin mangyari dito. Yun lang, Chow. Maraming salamat. Sana kita tayo bukas. Oo, sana makadaan ako sa dami ng trabaho. Sa bagay, ang pupuntahan ko kasi na pinagsasalita ako ay dun sa dito sa University Avenue ng alas 4. So, meron akong alas 1 hanggang alas 3 sa Lasal, pero kung matapos na maaga yon, sana makasilip ako sa ating fine arts. Pero sige, thank you so much ha. Alam ko busy kayo. But thank you so much for spending your night with us. Mabuhay ka, Sir Patrick. Mabuhay ang adhikain mo. So, yun. Okay. Huling mensahe lang natin, siyempre. Ang kasaysayan ng martial law ay hindi chismis. Ang nangyari sa mga biktima ng panahon ng martial law ay hindi chismis. Iba-iba man ang ating pananaw ukol sa nangyari noon, huwag ho nating babaliwalain yung mga nag-alay ng kanilang buhay, nag-alay, nagtaya ng kanilang kaligtasan upang ipaglaban ang demokrasya, ang kabayanihan nila ay hindi chismis. Sa panahon na gusto tayong makalimot ng ilan sa atin, ito lang ang kailangan kong ipaalala. Ang pagbibigay o pag-alala, ang pagbibigay ng alaala at pag-alaala ay pagmamahal sa bayan. Ang paggunita ay isang gawain ng personal na kabayanihan. Stop the lies, never again, never forget. Ako po si Xiao Chua na nagsasabi, bagamat malungkot po ang topic natin, pero dahil sa mga bayani, itong mga biktima na pinag-uusapan natin, itong mga lumaban noong panahon ng martial law, ito lang masasabi natin. Dahil sa kanila, malaya tayo ngayon at ang kasaysayan ay kay saya. Pero pwedeng mawala yung kalayaan na yan at maging malungkot ulit kung hindi tayo matututo sa kasaysayan. So muli, ako po si Xiao Chua para sa kasaysayan kay saya. Bye-bye!